Sir Ver, sa ating pong gabing pag-aaral po, pagbubulay ng salita ng Diyos. Yung pong ating mga inawit ay talagang tunay na talagang nakakahamon ang mercy po ng ating Panginoon. Kaya nga't we can always forever, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. We will continue to sing only by the grace, by the mercy of God. So we will continue to bless the name of the Lord. Today, tomorrow, day after tomorrow, day after day. Only the name of God will be blessed sa ating pong mga buhay. Amen! Palakpakan po ang Panginoon. Only by the grace, by the mercy of God. Kaya po tayo ngayon nandito at hindi po tayo titigil. Manahan po sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Dahil yan po ang ating magiging sandigan para po tayo hindi makabitaw sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. At tayo po ay magiging matibay, mas matibay dahil po sa patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po, patuloy po tayo sa ating seryeng pinag-usapan. Pero ang sabi po ng cellphone, pakipatay muna daw, tsaka paghina, pakisilent. Anyway, praise the Lord. O sige, silent na naka, baking iman storbo. Praise the Lord. No ka rin kumiras. O praise the Lord. So, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pinag-uusapan na tema po ng Marso ng Believer Spiritual Power. So alam po naman natin, pag pinag-uusapan yung power po ng apoy, pag hindi po naapula yung power ng apoy, tinutupok po yung mga kabahayan, yung mga property, di ba? Yung power, lalo na po, I remember one time because siguro po narinig niyo na rin ito, kwento po ni Bishop, remember yung kwento po ni Bishop sa kanya pong manugang na si Pastor Scott. Si Pastor Scott po na nag-aaral po ng Tagalog. One time po naiwanan siya sa bahay at nawalan ng kuryente. So sa atin po, nawalan ng power. Tapos pag sumindi na po yung power, naiwanan po siya sa bahay. Pag sumindi na po ang power, ano po ang sigaw natin? Yay! Meron ng power! Di ba? So, ganun din daw si Pastor Kat sa kanyang pag-aaral ng Tagalog, tinext po niya, meron ng kapangyarihan, sabi po niya. Pero alam po natin, power po yun. Nag-aaral lang niya. So, anyway, naikwento na po ni Bishop yun siguro, yung may iba, narinig na rin. Pero pag pinag-usapan po yung power sa tao po kasi, yung power kay sa tao sa mundo, pag pinag-usapan po yung power, sa kanila po yung power, yung kapangyarihan ng pera, di ba? Merong kapangyarihan sa pera. Merong maraming kaibigan pag maraming pera. Yung power po nila, nasa kanila pong mga influence, mga kakilalang tao. Ayun po yung kanilang sandigan ng power ng mga tao. Yung meron silang mga koneksyon. And many more, pag sa tao po, sa mundo po, ang pinag-uusapan pag-power. Pero pag sa Diyos po, tayo pong mga mananampalataya, tayo mga believer, iba po yung power na nasa atin. Kaya nga po, nagpapatuloy po tayo, nasa pangatlong serye na po tayo, pangatlong episode na po tayo ng ating Believers Spiritual Power. Na yung pong talagang power natin ay nanggagaling sa living Word of God. Buhay na buhay po ang salita ng Diyos. Remember po noong paman, in the beginning, alam po natin, ang ginawa po ng Diyos, let there be. Sinabi lang po, let there be light. Let there be at lumitaw po. Ayon lang po sa salita ng Diyos, let there be. Remember po yung sa New Testament, yung Roman officer, centurion, ang sabi po niya, Lord, yung kanya pong servant ay may sakit.
sabi ni Jesus, punta tayo sa bahay mo. Sabi po ng sa officer, I am not worthy for you to come into my house. Just say the word. Just say the word. Ang sabi po ng centurion at the story, alam po natin, gumaling po ang servant ng centurion on the exact time kung saan po sinabi ng Diyos na siya ay gagaling. At dito po yung living word of God. This is one of our spiritual power na pinanggagalingan po ng ating kapangyarihan, yung living word of God. At hindi po lamang living word, alam po natin, ang living word, sino po yung living word? Jesus Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yan? Sa verse 14 ng John 1, sa John 1 po yun, sa John 1:14, and the Word became flesh. And the Word became flesh, yung pong living Word is Jesus Himself, at nasa pangalan po ng ating Panginoon ang kapangyarihan, that every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Philippians 2:9 and 10 po yun. Remember, yung pong ating pinag-aralan, yung mga nakaraan, kapangyarihan po ng salita ng Diyos at kapangyarihan po ng buhay na Kristo Jesus. At kung yan po'y patuloy nating pinaniniwalaan, tayo po ay talagang magkakaroon pa ng mas higit na kapangyarihan dito po sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Yung po talagang about precious. Yung pag pinausapan yung precious, tayo po, meron kayong there's something so precious sa inyo pong mga buhay. Siguro po, mga kababaihan, yung pong mga alahas ninyo. Yung mga jewelries, diamonds. Yun po yung talagang so precious sa inyo, sa ating pinakaingatan yan, hindi ba? O pa may nalamon Deta pong, ano po yan, pinaalagaan po natin yan. Ano pa ba? Minsan yung mga pets po natin, yung mga chihuahua, ano ba? Iba't iba uri. Tapos makikita mo yan sa mall, maka-manicure la po. Maka-diaper la pa po. Naka-stroller pa. So precious to them. Lalo na po yung mga walang mga anak, of course. Kahit naman may anak na, minsan parang yung pets nilang mas mahal pa nila Pero di ba meron tayong mga special na talagang, sabi na nating favorite. Wala naman kaming favorite sabi na. Pero sa inyo pong mga magulang, sa ating pong mga magulang, meron po sila sinasabi, mga precious child. Itong anak kong ito, so precious ito ang maghahango sa amin sa kahirapan. So precious ang anak kong ito talaga. Di ba? There are many mga pinakaingatan po natin. Sa tao po, talagang sa tao pinag-usapan. Pero ito pong ating pag-usapan ngayon, kakaiba po. Pinakakaingatan natin, so precious. Pero ironically speaking, yung pong pag-uusapan natin ay patungkol sa dugo. Dugo, sabi nga ni Bishop, sa amin nung kami po ay nagsisiyo every Friday, nang pinag-usapan po namin ito, sabi, madugong usapan ito, sabi niya. Madugong. So, pag-usapan po natin, the precious blood of Jesus. The precious blood of Jesus. Ito po yung ating pag-usapan. Kasi po, di ba, kaya ko po sinabing, ironically, yung dugo ng ating Panginoong Yesus, so precious. Kasi po, pag tayo ay nakakakita ng dugo, halimbawa, nakakita ka ng dugo sa daan, taya. Di ba? O kaya, pag tayo po ay inubo, may dugo. Di ba? Parang nakakatakot yung, o kaya pag bumahin ka, o kaya pag, sige, di pa naman tayo kumakain Nag-LBM ka, tapos may lumabas na, di ba? Nakakatakot. Pero kaya nga po sabi ko, nakakatakot pag nakakakita tayo ng dugo, pero ironically speaking, itong dugong pag-usapan natin na hindi nakakatakot. Because it is so precious, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, ito pong blood na ito, noon pa man, doon sa krus ng Kalbaryo, meron pong isang video na ating pong panonoorin in a little while. Doon po, matagal meron pong yung mga archaeologists,
yung naghuhukay ng mga patunay na talagang totoo ang salita ng Diyos, totoo yung Ark of Noah and everything. At isa po itong patunay, yung pong dugo ng ating Panginoon. Na yung pong kanilang archaeologist, ayon po sa kanilang pagsasaliksik, doon po sa krus, kung saan naipako ang ating Panginoong Kristo Jesus, doon po kung sa paanan ng krus, di ba, umagos ang dugo ng ating Panginoon. At nagkaroon ng earthquake. Nagkaroon ng earthquake at umagos ang dugo. Sa pinaka-ilalim, malalim na malalim. So kung nag-earthquake, umagos ang kanyang dugo, so matutuyo ang dugo pag, di ba? Matutuyo lang ang dugo. Imagine, ilang taon na yun, over 2,000 years ago. Pero ayon po sa pagsasaliksik, ito po ang ating makikita ngayong kamangha-mangha kung ano po ang nangyari sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Panoorin po natin. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Hallelujah.
Sa Diyos po, yung imposible, lagi magiging posible. 23 chromosomes, dapat 23 din sa lalaki, pero hindi po human yung 1 chromosome. That means, talaga pong nabuhay, naisilang po ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang tao. Para maging tao po, ang Diyos po, para lang po yung kanyang dugo ay umagos doon sa cross ng Calvary. And nakita po natin, how can that happen? Over almost, panoorin po yung ano doon, yung site, kasi po, almost 1 hour po yun. Pinili na po natin talaga yung pinaka-main, yung pinaka-main po na talagang gusto po nating ipakita na sa atin po, yung pong dugo ng ating Panginoong Kristus ay buhay na buhay hanggang po sa ating kapanahunan ngayon. Yung lahat po ng Israel, yung mga Jews doon, sila po ay na-born again dahil sila po talaga ay nakakilang buhay talaga ang kanilang Misaya. Buhay po ang ating Misaya. Noon, ngayon, bukas, patuloy na magiging buhay. Come on! Ang ating Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Nang dahil lamang po yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. For you know that it was not with perishable things that such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Salamat po. Muli dakilang Diyos sa gabing ito, sa isa pong maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, na patuloy na punuin ang buong sanctuary ito, pati ang bawat sulok ng aming mga puso, mga pandinig, kasama ng iyong lingkod na gagamitin, na mas lubos pa naming makikilala at maintindihan ang kapangyarihan ng iyong dugo sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, patuloy aming dalangin na sa paglabas namin ng bahay sambahang ito, bahay dalanginang ito, O Diyos, patuloy na magkaroon ng bagong init ang aming pananampalataya. Bagong taas level ng aming pagsamba sa iyo, dakilang Diyos, at lagi ng pagkilala sa kapangyarihan ng iyong mga salita, kapangyarihan ng iyong pangalan, at kapangyarihan ng iyong dugo, o dakilang Diyos, na siyang aming sandigan ng aming kaligtasan. Ito po, dakilang Diyos, ang aming samad dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yung pong payment po, yung talagang bayad po ng ating makasalanan, kailan po ay hindi mawawalan ng value dahil kaya nga precious blood of Jesus ang pinagbayad po para sa ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan. With the precious blood of Jesus, spotless and sinless lamb sacrifice of God, nang dahil lang po yan sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dahil po dito sa precious blood of Jesus na talagang so powerful, ito po yung talagang magbibigay sa atin, nagbigay sa atin ng atonement, nang dahil lang po sa dugo ng ating Panginoon. Atonement through His blood. Ano po itong atonement? Yung pong atonement, ito po yung sa Hebrew word kapar. Kapar, para po hindi po natin malimutan, makapal ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapar. Makapal. Di ba? Talagang makapal. Pag yung pong music, talagang yung worship, talagang damang-dama mo ang presensya ng Diyos. Wow! Ang kapal ng ating praise and worship. Tapos kayo pong tayo po dito talaga pag narinig po natin ang salita niya, wow! Ang kapal talaga ng salita ng Diyos na talagang tumusok sa aking puso, sa aking buhay. Kapar. So, hindi na po natin malilimutan ang Greek word po ng atonement na to cover, parang to cover, alam po yung mga asphalt, yung ini-asphalto, tapos pag tinakpan, yun po, yung asphalt, pag tinakdapan yung dumi, andun pa rin yung dumi. Pero iba po,
pag atonement galing sa Diyos, pag tinakpan yung dumi, pati po yung dumi, hindi lang basta tinakpan, imposible, no? Paano mangyayari yon? Huwag na nating tanungin, basta sa Diyos, wala pong imposible. Anyway, parang with bitumen, of course, figuratively speaking po yan, to expiate or condone, placate or cancel, appease, make atonement. Mga ibang synonym po, merciful. Yan po yung merciful talaga. Yung pong dictionary, ang sabi rin po ng dictionary, reparation, parang nire-repair, no? Reparation of a wrong or injury. So, in religious context, yun po yung reparation or expiation for sins. Pagbabayad sala, atonement. Pagbabayad sala, tayo pong lahat, ang sabi ng salita ng Diyos, ay nagkasala. So, kung sino po dito ang sasabing hindi siya nagkasala, sige nga po, meron bang magtataas ng kamay? Pag kayo po'y nagtaas ng kamay, yan na po ang pinakamalaking pagkakasala ninyo. Tuloy po natin, yung pong ating pinag-usapan, patungkol po sa talagang madugong usapan po ito, yung atonement through His blood. Yung po kasing atonement through His blood, long before po sa Old Testament, alam po natin sa Old Testament, yung mga animals, sinasacrifice yan para po sa kasalanan ng tao, ipapatong yung kamay ng tao sa animals, and then patutuluin yung dugo ng animal. Tapos signifies na yung kasalanan ng tao ay nandoon na sa dugo, mamamatay. Kaya nga po yung dugo ay simbolo ng buhay. Pag tayo po ay natuyuan ng dugo, siyempre, tepo ka na, di ba? Pero iba siguro yung sinasabi ng, di ba, yung mga nanay o kaya pag yung mga mag-asawa, makalangi kang daya! Papumete kang tamang gili, pa. Di ba? Madalas na, lawin mo yung kapatid mo, tignan mo yung kapatid mo, nakakatayo siya ng dugo. Di ba? Meron tayong mga narinig na ganyan. Hindi po yun. Hindi pa yung kamatayan. Pero yung talagang, pag nawalan ka ng dugo, yun talaga ang ibig sabihin dito po sa ating pinag-aaralan. Dito po kasi, for the life of a creature is in the blood. And nasa in the blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. Ito po yung ginagawa nga noon before. Pares lang, no? Ay, hindi na regalo. And ituloy po natin. And then, it is the blood that makes atonement for one's life. Ito po ang dugo po ng ating Panginoon. Ang kanya pong inialay para lang po tayo magkaroon ng atonement. Yung matakpan po yung ating mga kasalanan. Kaya nga po, kung wala pong pagkatigis ng dugo, remember, lagi po nating sinasabi yan tuwing inaalala po natin ang banal na hapunan. Kaya nga po, time and time again, lagi po natin yung ginagawa para hindi po natin malimutan na tayo po ay tinubos ng makapangyarihan, precious blood of Jesus. For without, in fact, the Lord requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. There is no forgiveness. Dapat po tayo ang mamatay sa ating mga kasalanan. The wages of sin is death. Pero meron pong namatay para sa atin. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao para po siya ay mamatay. Kasi po, kung si Kristo Jesus ay hindi nagkatawang tao, hindi po siya pwedeng ipako sa krus, hindi po tatalab yung mga pako sa kanyang mga kamay. Nasusundan po ang ating pinag-aralan. Ganito po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinakripisyo po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang sino mang sa kanya imananampalataya, ito po ang kanyang sinabi, hindi na po tayo mapapahamak, kundi buhay na walang hanggan. Ang pangako po niya sa atin. Kaya nga po, we need to realize na sa ating pong mga buhay, kung wala po si Kristo Jesus sa ating mga buhay, yung kanya pong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo na ating pong inawit kanina, wala pong kapatawaran. Wala pong kapatawaran sa tao no matter what we do. Kaya nga po, ito po, binigay po ni Diyos. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood. Sacrifice of atonement sa pamamagitan ng pagkatigis ng kanyang dugo. Ito po yun.
meron pong kailangan tayong gawin. To be received by faith. Pag hindi po tayo naniniwalang si Kristo ay namatay para sa atin, tinubos niya tayo ng kanyang makapangyarihan ng precious blood, nung walang pananampalataya, magiging walang kabulan po ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ito po yun, to be received by faith. Ginawa po niya ito. Ginawa po niya ito para lamang ipakita sa atin His righteousness. In His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. For this reason, He had to made like Him, fully human. Ito po yung aking sinasabi kanina, sinasabi kanina, He became fully human. So meron po tayong naririnig, tao lang daw talaga si Jesus. So kung tao lang si Jesus, paano magliligtas ang tao? Kahit po 1,000 pang tao ay wala pong makapagligtas sa ating mga kasalanan. Pero kailangan po niyang magkatawang tao para po siya ay may pako doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po pwedeng ipako ang Diyos. Kasi meron pang minsan meron pong mga nagsasalita. Minsan, siguro talagang naano lang sila, yung mga MC, nang mamatay ang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Si Kristo po na nagkatawang tao ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. Come on. For this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Ito po, for the sins of the people. Kasama po tayo doon. Hindi po for the sins ng mga ganitong klaseng tao, wala pong pinili, wala pong pipili ang kanyang pag-ibig for the sins of all people. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, di ba, Romans 3:23, for all have sinned. All have sinned, kasama po tayo doon, and fall short of the glory of God. No one is righteous, Romans 3:10, wala ni misamang matuwid. At ang wages po ng sin, alam po natin ang salita ng Diyos, Romans 6:23, ay kasalanan. Tama ba? Hindi, no? Ang wages of sin is death. For the wages of sin is death. Dapat tayong mamatay dahil sa ating mga kasalanan. But the gift of Christ is eternal life. The gift of God is eternal life sa pamamagitan po. The gift of God is eternal life sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. So these are verses, memory verses na kailangan po nating isa puso para po lagi nating maalala ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang dugo na nagligtas po sa ating mga buhay. Amen. Amen. Yung pong sinasabi natin kanina na yung the blood of the goats and the bulls and the asses of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. Ito po, panlabas pa lang yung ating sinasabi kanina. And then time, nakakapagod. Year after year, ginagawa po nila yung sacrifice ng mga animals, and then ulitin na naman. Pero how much more, ang sabi po ng salita niya, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. So, ganito po tayo kamahal ng Diyos. Nakita po, alam ng Diyos na sobrang nakakapagod na ang ginagawa ng mga tao noon, talagang year after year, nagsasacrifice ng animal. Pero once and for all, ang ating Panginoong Kristo Jesus. This is the Lamb of God, ang sabi po ng Book of John, who takes away the sins of the world. Di ba remember po si John the Baptist? Nung dumarating ang ating Panginoon. Noon kasi, pag nagsasacrifice ang mga tao, kasama po sa sacrifice nila, yung lamb, perfect, 1-year-old, perfect, at walang kapintasan, yun po ang magiging talagang simbolo na mapapatawaran ang kanilang kasalanan, gaya po ng ating sinasabi. Pero tapos na po yun nang dumating ang ating Panginoong Kristo Jesus. This is the Lamb of God who takes away sins of the world. Christ Jesus Himself who died on the cross, on the Calvary, para lang po sa ating kaligtasan, sa Kanyang dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, para po sa bawat isa sa atin, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Amen! Sige po, palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord.
yung pong the blood of Jesus is superior to the blood sacrifices of the animals in the Old Covenant. Panlabas lang po ang mga yan. Pero yung pong ating Panginoon, yung pong kanyang dugo ay talagang walang hanggan po. Yung pong noon, ngayon, at saka po yung maniniwala sa kanya hanggang hindi po siya dumarating, hindi po nawawala ang kapangyarihan ng kanyang dugo ng pagliligtas. So, yung pong ating Panginoon, hindi lang po yung talagang atonement, binibigyan din po tayo ng, when we acknowledge na yung pong ating mga kasalanan ay napatawad po sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung pong lagi nating inaalala ang kanyang kamatayan. Lagi po nating alalahanin na tayo po ay iwas. Hindi lang iwas, talagang yung pong mga kasalanan. Talaga pong, yung pong righteousness natin, robe of righteousness natin, lagi po nating aalagaan yan. Lagi po nating aalagaan yung ating robe of righteousness. Lagi po tayong magpapahugas sa dugo ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay talagang, of course, wala namang perfect sa bawat sa atin. Meron pong mga manggili ka may bugmeng pamaldakan tang pusa na mo alin itang kayang kapati. Mahirap po ay talagang, pero maganda po, magandang mahirap po yung ating ang salita ng Panginoon. Siya pong magpapatibay ng ating mga pananampalataya. Dahil lang po sa kanyang kapangyarihan, pati po yung kalayaan. Meron pong kalayaan sa kanyang dugo. Freedom through His blood. Freedom through His blood. So, He is so rich. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom. Pati po yung pong ating kalayaan, He purchased our freedom sa pamamagitan po ng dugo ng kanyang anak and forgave our sins. Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak and forgave our sins. Sabi ko nga kanina, di ba, iniulit-ulit po natin, ang tao nagkasala, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan pong magbayad ng tao. Pero kung ang tao po ay kahit 10 beses siyang ipako doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin kayang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan. Kahit buong kayamanan pa rin ng mundo ang ibibigay ng tao, hindi pa rin kayang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan. Tanging dugo lamang po ng ating Panginoong Kristo Jesus ang pwedeng ipambayad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Sa batas ng tao, alam po natin, sa batas ng tao, pag nagkasala ang tao, lalo na po pag murder yan, meron pong death penalty. Nagkasala ang tao, kailangan maparusahan ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Yung minsan nga, kahit yung mga iba po, pag nagkasala, ang kanilang, hindi na po idinadaan sa batas eh. Sa mga ibang lugar po, kahit po sa ating lugar ngayon, sa mga probinsya siguro, pag buhay ang inutang, buhay ang kabayaran ni Sir Dan. Pag, totoo po yun. Nangyayari po yan. Wala nang dimandahan. Buhay ang inutang. Hahanap po sila ng buhay din. Ang kabayaran. Dugo sa dugo. Yan po ang tao. Ang tao nagkasala, magbabayad ang tao sa batas. Kung hindi man sa batas, yun. Yung po nga ating sinasabi. Pero sa Diyos, ironically, baliktad na naman. Ang tao nagkasala. Pero, ang Diyos sa kanyang pag-ibig, si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, si Kristo, ang nagbayad ng ating kasalanan. Wow! Hindi ba wow yun? Come on! Sa Diyos, lahat tayo nagkasala, pero bakit siya ang nagbayad ng ating kasalanan? Dahil mahal po tayo ng ating Diyos. Ayaw po niya ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya nga, Christ redeemed us from the curse of the law. Ito po yung ating sinasabi, yung curse of the law, magbabayad ang tao ng kanyang kasalanan. Pero Christ already redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Ganito po ang kapangyarihan, ka-precious, ang dugo ng Diyos. Yung pong ating sinasabi kanina, ulit-ulit, for the wages of sin is death, but the gift of God
is eternal life sa pamamagitan po ni Kristo, Jesus, na alam po natin, ang kanyang pong buhay ay nangyari niya doon sa krus ng Kalbaryo at umagos ang kanyang dugo. And yung pong nakakamangha po talaga, yung pong ating pinanood, talagang, wow, talagang, panoorin po yun, mamahaba po yun, pero napakaganda po, talagang ipapatunayan po na buhay po ang dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus hanggang po sa ating kapanahunan. Maraming pong mga curses ang mga tao long before, pero lahat po yan ay free na po yan nang dahil po sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At yung pong freedom through His blood, siguro po mga ilang ano lang to, freedom ng kanyang through His blood, ano bang freedom yan? Number 1 po siguro, freedom from sin. Yes. Freedom from sin. Pag pinag-isahan po ang freedom from sin, di ba sabi natin, ang lahat ay nagkasala. So we shall conclude then, do we have any advantage? Not at all, ang sabi po ng salita ng Diyos. For we have already made the church that the Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. So, nung hindi pa natin kakilala ang ating Panginoon, lahat po tayo, nasa kapangyarihan po tayo ng kasalanan. Kahit ano po ang gawin natin, pero pilit po tayong hinihila ng kasalanan. Kahit po tayong mga mananampalataya na ngayon, ang ating pong kaaway ay hindi po tatanggap ng pagkatalo yan. Talaga pong ipaglalaban po niya ang kanyang, di ba? Lahat po gagawin niya. The devil is like a roaring lion. 1 Peter 5:8 tayo. Seeking who may devour. So, hindi po siya titigil. Hinahanap po niya tayo. Kung tayo nga ay hindi nagpapabaya sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Kayo po ang nakakaalam. You can do the math kung paano po tayo masisila ng demonyo. Pero hindi po tayo pasisila sa kanya dahil takip na tayo. We are already covered by the blood of Jesus ng kanya pong kapangyarihan. Freedom from sin. So, ito po yun. We were all freed from the power of sin sa pamagitan po ni Kristo Jesus, sa pamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. We were all freed. We're all, tapos na, all freed from the power of sin sa pamagitan po ng kamatayan ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At kung tayo po ay naniwala dito at patuloy na maniniwala dito, yung pong kasalanan, hindi po niya tayo kayang talunin. Yun po yung kasalanan, hindi po niya tayo kayang ibalik, pabalik po sa kasalanan. Ito po yung kapangyarihan ng kanyang dugo. Long before po, kahit po yung ating Panginoon, meron pa siyang typology. Yung pong mga animals, siguro po, mga ilang verse lamang ito, dito po sa, yung pong sinasabi natin kanina, merong dalawang goat. May dalawang goat, tapos yung isa, papatayin, yung isang goat, pakakawalan! Pakakawalan dun sa gubad. So ang typology po nito, yung goat, yung isa mamamatay, tapos yung kasalanan, agos doon, tapos yung scapegoat, parang yung kasalanan ng lahat ng tao, andun na, tapos pakakawalan dun sa wilderness, at hindi na babalik. Yun po ang typology ng ating Panginoong Kristo Jesus. Siguro po, Leviticus 16, 21, 22. He is to lay both hands on the head of the live goats and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites. So ano lang po ito, parang background lang ng typology po ni Jesus long before. All their sins and put them on the goat's head. So, he shall send the goat away, ito po yung ating scapegoat, into the wilderness, in the care of someone appointed to the task. So, the goat will carry on itself all their sins to a remote place. Ibubulos, pakakawalan, no, Sir Dan? A remote place. And the man shall release it in the wilderness para hindi na po bumalik yung goat. Meaning, pag tayo po ay pinalaya ng Diyos, sa ating mga kasalanan, huwag na po nating babalikan. Kinuha na po ng Diyos ang lahat. Tinubos na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Bakit pa natin babalikan si kasalanan? Amen. Praise the Lord.
At ito po kasi, tayong lahat, tayo namang lahat, ay nagkasala. Yung pong typology na sinabi natin kanina, tayong lahat ay nagkasala. Sino ba naman sa atin ang hindi nagkasala? Pero ito po ang pag-ibig ng Diyos. All of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on Him. Ito po, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Parang pong yung scapegoat. The Lord laid on Him. Yung pong lahat ng tao para siya po'y pumunta doon sa kagubatan at hindi na babalik dahil yan po yung though your sins be scarlet, though they be red like crimson. Sabi po ng Isaiah, I forgot the exact verse. Though your sins be scarlet, though they be red like crimson, they shall be as white as snow. Malinis na po tayo ngayon dahil sa dugo, sa precious blood of Jesus. They shall be as white as snow. Ha! Wow! Pwede na po tayong mayari. Ne? Praise the Lord. Konti na lamang po ito. Konti na lamang po ito. Yung pong scapegoat na talagang innocent, just like Christ, who was made to be sin for us. So, kasi po, tayo, noon pa man, in the beginning, nung ligyan po tayo ng Diyos, remember, we were made in the image of God. Ang image po ng God, hindi po yung mukha. Alam na natin ito. Hindi na po natin kailangang ipaliwanag. We were made in the image of God na righteousness, matuwid, banal, at nagniningning. And alam po natin, nawala po ang righteousness sa tao, nawala ang katuwiran sa tao, ang kabanalan sa tao, ang glory ng tao because of disobedience. Nung suwain po niya ang utos ng Diyos. And because of that, nagkasala ang tao. And because nagkasala ang tao, therefore, mamamatay ang tao. Pero ang dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito po yun, ang dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Kristo mismo po ay naging katuwiran sa atin. God made Him who had no sin to be sin for us. God made Him who had no sin to be sin for us. Bakit po? Bakit? So that in Him, we might become the righteousness of God. Para may balik po yung katuwiran natin. Kaya nga po ngayon, meron na po tayong robe of righteousness, imputed righteousness. Nasa atin na po ang katuwiran ng Diyos nang dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos, nang dahil lamang sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen! Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. Freedom. Freedom from sin. Freedom kahit po hindi lang kasalanan. Hindi po natitigil doon. Hindi po tumitigil ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa pagkilos ng kapangyarihan ng kanyang dugo. Pati po sa ating mga ano ba yan? Sickness siguro yun, eh. At yun ay palagyan, eh. Si suspense kayo pa, yun ay palakal. Freedom from sickness and disease. Hallelujah. Praise the Lord. So, napakarami pong typology ng ating sa sickness and disease. Siguro, mabilis lang po ito. Yung sa Leviticus po, another typology po ng ating Panginoon, na yung free na po tayo sa mga sakit, mga diseases. The priest will order that one bird. Dalawang bird naman po ito. The priest will order that one bird be slaughtered. Papatayin po yung isang bird, ayop, ne? Over a clay pot filled with fresh water. So, he will take the live bird naman, yung isa papatay, yung isa buhay, the cedar stick, the scarlet yarn, and the hyssop branch, and dip them into yung hyssop doon sa dugo po ng bird. And then, yung namatay po, and then over the fresh water. Then, yung pong priest, i-sprinkle po niya yung blood ng patay na ibon, seven times on the person being purified. Gusto mo yan, Nicole? Yung dugo tapos kadirdir. Anyway, ito po yun. Ito yung ginagawa noon. Di ba? Napakahirap ng ginagawa ng mga tao noon. Kaya nga po, siguro masasabi lang ng Diyos, enough is enough! Ibibigay ko na ang aking kaisa-isang anak para sa inyo para matapos na ang inyong paghihirap. Ganun po siguro. Hindi ganun. Baka hanapin niyo sa Bible yun. Sinabi ni Pastor Jack. Ano lang po yun? Para praise lang po yun.
And then, sprinkle the blood of the dead bird 7 times on the person being purified of the skin disease. Hindi po natin alam kung anong klaseng skin disease. Basta skin disease. Ketong, whatever, alipunga. Di taklari nga po lang, alipunga, yun ang mga skin dito. Ano pa ba? Anyway, you can do the math. So, when the priest has purified the person, ito po yun. He will release the live bird in the open field to fly. So, ito po yun. Parang dadalhin ng buhay na ibon yung disease ng tao. Sila po ay gagaling. Typology po. Noon pa man, marami na pong typology ang ating Panginoon. Pati po yung kanyang resurrection, remember, yung pong si Jonah na nagstay po dun sa tiyan ng, hindi balyena, isda, malaking isda. Anyway, pag narinig po kasi natin si Jonah, ang laging kalugdong, Jonah and the whale. Jonah and the whale. Ano lang po ito? Naalala ko lang. Wala po ito sa kwento lang ito. Wala po ito sa ating pinag-aralan. Jonah and the whale. Yung kasing isang teacher, sinabi po ng teacher, naikwento po niya yung kwento ni Jonah and the whale. Tapos, sabi po ng bata, kinain daw ng balyena si Jonah. Alam po natin, nag-stay si Jonah sa loob sa tiyan ng malaking isda. Pero doon sa kwento, just for the sake of storytelling. And sabi ng teacher, anak, yung balyena, malaki ang lalamunan niyan. Hindi pwedeng pumasok sa kanyang lalamunan yung tao, sabi niya. Imposibleng mangyari yun. Basta ma'am, alam ko po, si Jonah talagang kinain ng balyena. Hindi pwedeng mangyari yun. Sabi, basta teacher, pagdating sa langit, tatanungin ko lang si Jonah kung paano nangyari yun, sabi ng bata. Paano, kung sa impyerno pumunta si Jonah, sabi po niya, di ma'am, kayo pong magtanong, sabi niya. Kaya, hindi, wala po yun . Pero, ang lang po, yung typology po, ni Jonah sa loob ng malaking isda, ay typology po ng resurrection ng ating Panginoon. So, marami pong typology ang ating Panginoon. Long before, in the beginning pa, nandyan na po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi ba napakatindi ng kanyang pag-ibig? Long before pa, alam na ng Diyos na talagang mahuhulog ang tao, pero meron na siyang paraan. Meron na siyang paraan para mailigtas, muling maibalik ang tao sa kanyang pagkalika. Amen. Praise the Lord. Freedom from sickness and disease and diseases. Hindi lang po 'yun. Yung kasing diseases, meron kasing nagsasabi parang imposible, parang hindi naman totoo 'yan. Kaya nga pati po yung Isaiah. Pero dito po sa ating parang sa kanila pero sa ating pinag-aralan, alam na natin na totoo po na yung kanyang dugo ay meron pong kapangyarihan, freedom from sickness and illness. Kasi po, yung sickness and healing, yung salvation, kasama po yan. Yung healing is included in the atonement. Healing is included in the atonement. Paano po ito mangyayari? Ang save po kasi, ang ibig sabihin sa another Greek word, sozo. Save, so ibig sabihin to save, deliver, protect, heal. Ito po yung kasama yun. Yung Greek word, saves, heal, preserve, do well, make whole. So, ang sinasabi po nila, ito pong Isaiah, surely it took up our pain and bore our suffering. Ang sabi po nila, hindi yan pang physical yan. Pang spiritual yan. Yet we consider him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression. So, di ba? Transgression, kasalanan. He was crushed for our iniquities. Yung ating iniquities. The punishment that brought us peace was on him. To spiritual po, pero dito po sa ating Panginoon, and by His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. Remember po, lagi po nating inaalala yan sa pamamagitan ng kanyang latay. Meron pong kagalingan sa kanyang latay. So, yung kanilang sinasabi, hindi naman yan spiritual yan. Pero let the Word of God
interpret the Word of God itself. Ang sabi po ng Matthew, when evening came, many were demon-possessed. Ito po yung patunay na ito po ay physical. Ang Panginoon po, ang ating dakilang Diyos ay hindi lang nagpapagaling ng spiritual, pati po yung ating mga physical na karamdaman, pati po hindi lang karamdamang physical, pati po yung ating mga emotion na lahat po alam po natin yan. Yung mga anxieties natin, ilagak lang natin sa ating Panginoon yan. Patuloy po natin. When evening came, many were demon-possessed, were brought to Him, and He drove out spirits with a word and healed the sick. This one, He drove out the spirits with a word and healed the sick. This was to fulfill what was spoken to the prophet Isaiah. Yung pong binasa natin kanina. He took up our infirmities and bore our disease. Man, yung pong ating mga karamdaman ngayon, kung meron po tayong mga karamdaman, ilagak po natin sa ating Panginoong Kristo. By His stripes, we are healed. Amen. Aalalahanin po natin mamaya yan. I-claim na po natin ang kagalingan. Paano yan? Talagang, bakit hanggang ngayon hindi po gumagaling? Bahala na po ang Diyos para paniwalaan lang natin, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, because by His stripes, we are healed. Yung pong verse na po ito ng Matthew ay talagang nagpapatunay na pong yung healing ay physical. Hindi lang freedom from sin, freedom sa ating pong mga sickness, pati po yung poverty. Di ba? Pinag-usapan natin yung poverty mentality. Yung mga iba kasi, ang sabi nila, pag kalulu ka daw, maka-Diyos ka. Pag mahirap ka daw, poverty, maka-Diyos ka. So kung maka-Diyos ka, poverty, tayo na mago bro. Huwag na tayo magtrabaho, magpakalulu na lang tayo. Magpalimos na lang tayo siguro, no? Kasi poverty daw. Pero hindi po, freedom from poverty. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes, He became poor. Alang-alang po sa atin. Siya po ay naging mahirap so that by His poverty, He could make you rich. So, yung pong poverty mentality, yung, di ba, sa atin, siguro mga example lang ng poverty mentality. Freedom from poverty. Hindi ko po alam kung di ba meron kayong mga aparador, yung mga magagandang gamit? Yung mga gandang gamit, lalo na po yung aking nanay noon, talaga pong naka-plastic pa. Wala pa kasing cabinet na social noon . So merong cabinet pero balot lang ng plastic, yung mga magagandang gamit po ng aking nanay sa bahay. Mines. Sa likod laretan . Ito po itang kapatid ko ka rin, balo na po yun . Tapos, yung gamit, yung mga luma. Tapos, pag may dumarating na bisita, doon pa lang magagamit. Ano ba yan? Di ba poverty mentality yun? Tapos, mayroon tayong mga gamit na magaganda, tatago natin, yung pirat-pirat, yun ang gagamitin na yun. Ito po yun. Ano lang po yun? Simpleng, alimbawa lang yun po. Kayo po, ano ba ang talagang, meron pa ba tayo ng ganito? Bakit hindi po tayo mag-enjoy? Tapos pupunta ka sa isang lugar, tapos pakatipid-tipid mo. Mintakapin kaya ang lugar, dun sa, para ka mag-enjoy, tapos pakatipid-tipid mo, hindi ka Freedom from poverty. Kasama ba yon sa ating pinag-usapan? Ano bang kaugnayan ng dugo ng Panginoon? Kasi nga, precious ang kanyang dugo. Kahit po siyang mga maliliit na bagay, concern po ang Panginoon sa atin. Amen. Kasi nga, binigay na nga niya ang kanyang Panginoon, ang kanyang anak . Ano pa ang kanyang anak? Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Hindi pa niya kayang ibigay graciously yung lahat ng bagay para sa atin. So, magtiwala po tayo sa Diyos. Enjoy life po. Yung pong sabi nga niya, the devil come to kill, steal, and destroy. Pero Jesus came
To give us life, hindi lang buhay na walang hanggan, but to give us life, abundant life dito po sa ating buhay sa lupa. Mag-enjoy po tayo sa kapangyarihan ng kanyang dugo sa ating mga buhay. Enjoy life, nakasama po natin ang ating Panginoon. Kung hindi po natin kasama ang Panginoon, lagi pong bullshit ang buhay. Di ba? Pero pag kasama po natin ang Diyos, kahit may mga pagsubok, lagi pong may kagalakan. Ang puso ko'y masaya. Maluwa yata Praise the Lord. So, nakakasunod po praise the Lord. Sige po, palakpakan Panginoon. Hallelujah. Woo! Mayari ko pa kaya kanina. Karakalda pa rin limala pa po. Praise the Lord. Freedom from poverty. Of course, isa po ito, yung napaka-importante. Freedom po sa fear of death. Fear of death, freedom po sa yung takot sa kamatayan. Pag pinag-usapan yung kamatayan, siyempre, pag tayo namatay na, alam naman natin kung saan tayo pupunta, di ba? Saan po tayo pupunta pag tayo namatay na? Yung laman sa lupa. Of course. Pero yung ating pong espiritu, pupunta yan sa langit. Siyempre, di ba, magandang buhay sa langit, pero ayaw pa nating mamatay ngayon. Minsan pa, yung iba nga takot mamatay. I remember, nung hindi pa po ako mananampalataya, talagang takot po ako sa kamatayan. Mamalit pa ako noon. Kasi po, pag nakikita ko, nanonood ako ng yung mga film ng mga Tagalog film, tapos namatay daw, tapos inilibing, tapos hindi pa pala patay, nilibing nandun sa kabaong, pagkikita, gustong lumabas, nakalibing na pala ng buhay pa pala. Yun po ang kinakatakot ko. Paano kung buhay pa pala tapos nilibing? Kaya takot ako sa kamatayan. Ano po yun? Totoo po yun. That's my long experience before. Pero pag nasa Panginoon ka na, hindi na po natin katatakutan si kamatayan. Amen? Praise the Lord. So yung hindi takot mamatay, magtaas po ng kamay. Siguro kasi, ay baka tanong ni Pastor Jack, bisala kang yun So lahat na sabi ng teacher sa kanyang mga student, alam po natin to na time and time again, nagasgas na po ito. Lahat ng gustong pumunta ng langit, magtaas ng kamay. So taasan ng kamay yung mga bata. Merong isa hindi nagtaas ng kamay. Sabi ng teacher, ha? Ayaw mong pumunta ng langit? Sabi ng teacher, ma'am, ngayon na po ba? Siguro yun yung ikinataka, kaya tayo ayaw magtaas ng kamay. Praise the Lord. Pero ito po, totoo po ito. Hindi na po natin katatakutan ang kamatayan. Dahil tayo po ay, pag namatay, pag tayo po talaga ay sigurado pag tayo po ay sigurado, tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, yung pong ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Tinanggap po natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na pinatawad po ang ating mga kasalanan, hindi na po natin katatakutan si kamatayan. Amen. Because God's children are human beings, made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying, he could break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as a slave to the fear of dying, So, patuloy po tayong manahan sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Dahil ang kapangyarihan po ng kanyang dugo, kasama po yan ng ating protection sa ating pang-araw-araw na buhay. There is protection po sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. So, alam po natin, kailangan po natin ang protection sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating paglabas sa bahay, di ba tayo po ay nananalangin tuwing lalabas po tayo. Protection po sa pagmamaneho, protection sa pagbibiyahe, those who are commuting, kahit po yung mga naglalakad, lahat po. This is one of my prayer in the morning. Protection sa driving, commuting, yung mga tao pong naglalakad, nag-e-bike, nagbabicycle, yung mga kamote drivers, alam niyo po yung mga kamote drivers. Kahit po tayong maingat magmaneho pag mayroong kamote drivers,
So protection po sa mga, kahit po sa mga taong may, di ba, mga hold-upper, masasamang loob, may mga taong bad character, corrupts good, yung mga bad character, yung pang mga mambubudol, praying for protection. Ang dugo po ng ating Panginoon, ang siya pong magpo-protect sa atin. Because we know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Ito po ang talagang gustong magpahamak sa atin. Pero by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, meron po tayong protection. Remember po, even long before nung umaalis po yung mga Israelitas, ayaw silang palabasin ni Pharaoh, yung mga Israelitas, remember? Tapos yung last plague para lumabas yung mga Israelitas, yung lamb, another typology, papatay yung lamb without blemish, at yung dugo ng lamb ipapahid sa mga amba, sa mga doorpost. At pag nakita yon ng angel of death, lalampasan sila. So another typology po ng ating Panginoong Kristo Jesus, yung kanya pong dugo, na talagang hinugasan ang ating mga kasalanan. Yun po, hindi na po tayo mamamatay spiritual. Ito po yun. But the blood of the doorpost will serve as a sign, marking the houses where you were staying. When I see the blood, I will pass over you. So, ito po yun. Pag yung po mga masasamang espiritu, nakikita po yan. Tayo po ay being covered by the blood of Jesus. I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike in the land of Egypt. So, when the Lord goes to the land of to the Egyptian, you will see the blood on the top and the sides of the door frame, and will pass over on that doorway. And he will not permit the destroyer to enter the houses and destroy them. Noon pa ito. Mas na ngayon po talagang tunay na dugo po ng ating Panginoong Kristo Jesus ang siya magtatakip sa atin bilang ating proteksyon. At meron po tayong hindi lang proteksyon, kasama po yung victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, Redeemer. Ganyan, lalo na. Itong nang nakapastor Jack, nakain ko. Sintonado kaya. Adi naman yan, Adi naman ka. Joke lang. Praise the Lord. So, meron po tayong victory. Ang ating pong victory ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. So, the great dragon was hurled down. The ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So, pinibilisan ko na po, malapit na tayo. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of the Messiah. For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. Wow, they triumph over him. Victory in Jesus. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much and to shrink from death. So, meron po tayong freedom from sin, freedom from disease, freedom from fear of death, and meron po tayong victory. So tayo ba nga talaga yun ay talagang paniwalang that we were redeemed by the blood of the Lamb. We were redeemed by the blood of the Lamb. So as the Lord talaga redeem you, then speak out. Tell others na talagang niredeem na po tayo para as redeem you from your enemies. Yung pong ating we were redeemed from our enemies. So, we will declare the blood of Jesus kung ano po ang ginawa niya sa atin. And we can overcome the enemy. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. So, nasa atin po ngayon, kung tayo po ay, yung ating mga pinag-aralan, yung pong power na yan, nasa atin ng power na yan. Gagamitin ba natin o itatago po natin? Gagamitin natin o paniniwalaan talaga natin na meron po tayong spiritual power na nanggagaling po sa living word of God, sa pangalan ni Kristo Jesus, as the precious blood of Jesus. Tayo ba talagang paniwala dito? And if you are, say, Hallelujah! One more! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. And was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy. Hallelujah! Mercy of God was the blood. That my Savior carried. Now I've been made free by the mercy. Stand with me! Stand with me kung tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. And His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah! 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 Ito pong ating inawit na talagang by the mercies of God, kung tayo po'y patuloy na maniniwala dito, tayo po ay mananagumpay sa kasalanan. Dahil po ang kasalanan talagang, kung hindi po tayo maniniwala, ito po sinasabi ng salita ng Diyos, if we, Hebrews 10, 26 hanggang 29, if we deliberately, hindi na po, because of the power of the blood, because of na yung pong kapangyarihan ng Diyos, living word ng ating Panginoong Kristo Jesus. And then if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, pagkatapos po nating makita itong katotohanan ng ating mga pinag-aaralan, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Then anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an only thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Praise God every day for the precious blood of Jesus that redeem us from all curses and bless us all to the fullest.